Paano ba mag-repair ng isang IGBT inverter welding machine na walang power? So kaya po nito mga idol, mas maganda nagagamit po tayo ng test valve. Kung sakali mayroong shorted, yung test valve ay ilaw, kagaya niyan, umilaw yung ating test valve, ibig sabihin mayroon po itong shorted. So kapag hindi tayo gagamit ng test valve, may possible na magtitrip yung breaker ng ating bahay. So sa ganitong scenario, based on my experience, ang kalimitang naging sira nito yung kanyang input bridge rectifier diode or di kaya yung kanyang IGBT. Bali ito pala yung bridge rectifier diode na sinasabi po natin. Bali kapag shorted po ito, ilaw din yung ating test valve. At kapag okay naman yung ating bridge rectifier diode, possible lang sira yung kanyang IGBT mismo. So bali mag-onboard test muna tayo gamit yung ating digital multi-tester. So yan yung EC1, EC2 ng ating bridge rectifier, nagbabaser. So ito yung DC out na plus minus. So ayan, shorted din, nagbabaser din. So bali ito, tinanggalan po natin lahat yung ating bridge rectifier diode at saka yung ating IGBT. So tinitest natin yung ating bridge rectifier diode. So para okay naman, wala namang problema. So yung shorted doon talaga sa kanyang IGBT. Kaya ayan, kung mapansin nyo, tinanggal na po natin yung pinaka heatsink ng IGBT para ma-test natin yan mamaya kung may signal po ba galing dito sa kanyang control card or sa kanyang PWM IC na 3525. So binaklas na natin talaga yung kanyang mainboard para hindi po tayo mahirapan. At dahil wala namang problema yung kanyang bridge rectifier diode, kaya ayan, binalik na po natin. So ito po yung kanyang control card. So naka-atas na po doon sa kanyang display. So bali ito, ititest natin ngayon kung mayroon po bang signal dito sa kanyang gate at saka emitter. Gamit yung ating analog multi-tester kasi easy yung ititest po natin. So mas accurate kasi yung analog doon sa ating digital multi-tester pagdating sa mababang AC voltage. Kaya ito. Pero gagamit pa rin tayo ng ating valve protection. So para sigurado po tayo na walang puputok or sasabog po dito sa mga piyesa natin kung sakaling magkamali po tayo ng tusok. So yan, mayroon na pong power yung ating inverter welding machine. Kanina nung mayroon pa itong IGBT, wala po itong power. So balit ngayon na tinanggalan natin ang IGBT ay nagkaroon na po ito ng power. So yun lang po yung naging sira. So dito muna tayo sa gate at saka emitter. Test natin kung mayroon po ba tayong masusukat dito na AC voltage. At naka-range tayo ng 50 BEC. Check natin. At yan, kung makikita nyo, mayroon tayong nakakukuha na 8 BEC voltage gate to emitter terminal na paglalagyan ng ating IGBT. So dito sa kabila, check natin. Dapat pantay. Ito. At yan, kung makita nyo, mayroon ding BEC na 8 volts. So okay na po ito mga idolo. Mayroon na pong signal galing sa ating PWM IC or galing sa ating control card. So pag ganito ay safe na po yung ating IGBT na ilalagay, pero para mas makasigurado po tayo, ititest muna natin yung signal na galing sa ating PWM kung pantay ba yung square wave na ibinato nito papunta sa gate ng ating IGBT. So dito po tayo magtitest dahil nandito po yung ating PWM IC. So ito yung kanyang out. Dito babagsak. So ito mayroon ditong ground. So magtutusok lang tayo dyan. Nag-inject tayo dyan ng ground para may kabitan tayo sa probe ng ating oscilloscope. So yan dito. Ito yung kanyang ground. So bali ito na. So papower on natin yung ating oscilloscope. So bali nabili po natin to sa online mga idolo, nasa 3,000 mahigit yung price po ng oscilloscope po na ito. Pero napakaganda po ng gamit po na ito, no? Marami po tayong nagawang welding machine dahil po dito. So na-monitor po natin yung signal kung maganda po ba yung kanyang sine wave. So dito square wave mayroon. So ayan, adjust muna natin sa auto. So mayroon tayong square wave. So sa kabila dapat pantay, ganun din. At ayan, mayroon din. So napakaganda mga idol kapag mayroon po tayong gamit na ganito. So mapapadali po yung ating maging trabaho.
So yan na po mga idolo, ibabalik na po natin yung ating IGBT para ma-test na po natin ng maayos mamaya kung gagana na po ba yung ating inverter welding machine. At ayan, nalagay na natin yung IGBT at nilagyan na rin natin ng temporary na AC cord para ma-test natin kung mayroon po ba itong output voltage. So ayan, gamit pa rin tayo ng test valve. Lagay natin. So umilaw saglit at nawala. So ibig sabihin walang problema. At yung ating welding machine, mayroon na po itong display. So isi-check na lang natin yung voltage out. So ito yung positive at ito yung negative. At yun kung makita nyo mga idol, mayroon tayong nasusukat na 49 BDC. So ibig sabihin working na po ito at okay po yung ating ginawa. So lagyan na lang natin to ng cover para sa final testing. So ayan, tapos na natin malagyan ng cover at mayroon na itong power. So final test, try natin kung mayroon na po ba itong spark. So ayan, mission success na naman po tayo mga idol. Hanggang dito lang po. Maraming salamat at paalam.